Jonas Kapitulo 1. Magandang balita Biblia. Pinagtaguan ni Jonas si Yahweh. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mensahe ni Yahweh sa pamamagitan ni Jonas na anak ni Amittai. Isang araw, sinabi sa kanya ni Yahweh, pumunta ka sa Ninib na isang malaking lungsod, at sabihin mo sa mga tag-aron na umabot na sa aking kaalaman ang kanilang kasalanan. Sa halip na sumunod, ipinasya ni Jonas na takasan si Yahweh. Nagtungo siya sa Joppa, at doon ay nakatagpo ng isang barkong patungong Tarsis. Pagkatapos na magbayad ng pamasahe, sumakay siya sa barko upang maglakbay kasama ng iba pang mga pasahero patungong Tarsis. Sa ganitong paraan ay inakala niyang makakatakas siya kay Yahweh. Ngunit nang sila'y nasa laot na, nagpadala si Yahweh ng isang malakas na bagyo kaya't halos mabasak ang barko. Dahil dito, labis na natakot ang mga tripulante kaya't silang lahat ay humingi ng tulong sa kani-kanilang Diyos. Pagkatapos, inihulog nila sa dagat ang mga kargamento para gamaan ang sasakyan. Samantala, si Jonas naman ay mahimbing na natutulog sa isang sulok sa ibabang palapag ng barko. Nakita siya ng kapitan at Jean Eisen, ano't nagagawa mo pang matulog? Bumangon ka't manalangin sa iyong Diyos, baka sakaling kawan niya tayo at iligtas sa kamatayan. Nag-usap-usap ang mga tripulante, magpalabunutan tayo, para malaman natin kung sino ang dahilan ng lahat ng ito. Gayon nga ang kanilang ginawa at nabunat ang pangalan ni Jonas. Kaya't siya'y kinausap nila, sabihin mo sa amin kung sino ang dapat sisihin sa nangyayaring ito. Anong ginagawa mo rito? Saang bansa ka galing? Taga saan ka at anong lahi mo? Sumagot si Jonas, ako ay isang Hebreo at sumasamba ako kay Yahweh, ang Diyos ng kalangitan na lumikha ng dagat at ng lupa. Sinabi ni Jonas na tinakasan niya si Yahweh. Nakadama ng matinding takot ang mga nakarinig kaya sinabi nila kay Jonas, napakalaking kasalanan ang ginawa mo. Lalong lumakas ang bagyo, kaya tinanong nila si Jonas, ano ang dapat naming gawin sa iyo para pumayapa ang dagat? Ihagis ninyo ako sa dagat at papayapa ito. Alam kong ako ang dahilan kaya nagkaroon ng ganito kalakas na bagyo, sagot niya. Gayunpaman, sinikap ng mga tripulante na itabi ang barko, ngunit wala silang magaw sapagkat lalong lumalakas ang bagyo. Kaya't nanalangin sila kay Yahweh ng ganito, Yahweh, huwag po ninyo kaming hayaang mamatay dahil sa gagawin namin sa taong ito. Huwag po ninyo kaming parusahan kung mamatay man ang taong ito. Kayo po Yahweh ang may pananagutan dito. Pagkasabi nito, binuhat nila si Jonas at inihagis sa dagat. Agad namang pumayapa ang dagat. Dahil dito, nagkaroon sila ng matinding takot kay Yahweh kaya't sila'y nag-alay ng handog at nangakong maglilingkod sa kanya. Sa utos ni Yahweh, nilamon si Jonas ng isang dambuhalang isda at siya'y nanatili ng 3 araw at 3 gabi sa tiyan nito. Jonas Kapitulo 2. Ang panalangin ni Jonas. Habang si Jonas ay nasa tiyan ng isda, nanalangin siya ng ganito, Yahweh, nang ako'y nasa kagipitan, nanalangin ako sa inyo, at sinagot ninyo ako, mula sa daigdig ng mga patay. Ako'y tumawag sa inyo, at dininig ninyo ako. Itinapon ninyo ako sa kalaliman, sa pusod ng karagatan. Nabalot ako ng malakas na agos ng tubig, at malalaking alon ang sa akin ay tumabon. Akala ko'y malayo na ako sa inyo, at hindi ko na kailanman makikitang muli ang banal mong templo. Hinigop ako ng kalaliman, hanggang sa tuluyang lumubog. Napuluputan ang aking ulo ng mga halamang dagat. Ako'y bumab sa paanan ng mga bundok, sa libingan ng mga patay. Ngunit mula ro'y buhay akong iniahon, O Yahweh. Nang maramdaman kong malalagot na ang aking hininga, naalala ko kayo, Yahweh. Ako'y nanalangin, at mula sa banal ninyong templo, ako'y inyong narinig. Ang mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, ay hindi naging tapat sa inyo. Ngunit aawit ako ng pasasalamat, at sa inyo'y maghahandog. Tutuperin ko ang aking mga pangako, O Yahweh na aking tagapagligtas. Pagkatapos, inutusan ni Yahweh ang isda na iluwa si Jonas sa dalampasigan. Jonas Kapitulo 3. Si Jonas sa Ninib. Muling sinabi ni Yahweh kay Jonas, pumunta ka sa lungsod ng Ninib at ipahayag mo ang mga ipinapasabi ko sa iyo. Nagpunta nga si Jonas sa Ninib. Malaki ang lungsod na ito, aabutin ng 3 araw kung ito ay lalakarin. Siya'y pumasok sa lungsod.
Pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag, gugunawin ang Ninib pagkaraan ng 40 araw. Naniwala ang mga tag-aron sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya, nag-ayuno silang lahat at nagdamit ng panluksa bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Nang mabalitaan ito ng hari ng Ninib, bumaba siya sa kanyang trono, naghubad ng balabal, nagdamit ng panluksa at naupo sa abo. At ipinasabi niya sa mga taga-Ninib, ito'y utos ng hari at ng kanyang mga pinuno. Walang dapat kumain ng anuman. Wala ring iinom, maging tao o hayop. Lahat ng tao at hayop ay magdamit ng panluksa. Taimtim na manalangin sa Diyos ang bawat isa. Pagsisihan ng lahat ang nagawa nilang kasalanan at iwan ang masamang pamumuhay. Baka sa paraang ito'y mapawi ang galit ng Diyos, magbago siya ng kanyang pasya at hindi na niya ituloy ang balak na pagpatay sa atin. Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan kaya hindi na niya pinarusahan ang mga ito tulad ng kanyang naunang sinabi. Jonas Kapitulo 4. Nagalit si Jonas dahil sa pagkahabag ng Diyos. Ngunit dahil dito, nalungkot si Jonas at siya'y nagalit sapagkat hindi niya nagustuhan ang pagpapatawad ng Diyos sa Ninib. Kaya't siya'y nanalangin, O Yahweh, hindi ba bago pa ako magpunta rito ay sinabi kong ganito nga ang gagawin ninyo? At ito ang dahilan kaya ako tumakas patungong Tarsis. Alam kong kayo ay Diyos na mahabagin at mapagmahal, hindi madaling magalit at wagas ang pag-ibig. Alam kong lagi kayong handang magpatawad. Mabuti pang mamatay na lang ako, Yahweh. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa mabuhay. Sumagot si Yahweh, anong ikinagagalit mo, Jonas? Pagkasabi nito, lumakad si Jonas papunta sa silangan ng lungsod at naupo. Gumawa siya ng isang silungan at doon hinintay kung ano ang mangyayari sa lungsod. Pinatubo ng Diyos na si Yahweh sa may tabi ni Jonas ang isang malagang halaman na nagbibigay ng lilam sa kanya. Labis naman itong ikinagalak ni Jonas. Ngunit kinabukasan, ang halaman ay ipinasira ng Diyos sa isang uod at ito'y natuyo. Sumikat ng matindi ang araw at umihip ang nakakapasong hangin, halos mahilo si Jonas sa tindi ng init. Kaya sinabi niya, mabuti pang mamatay na ako. Sinabi sa kanya ng Diyos, dapat ka bang magalit dahil sa nangyari sa halaman? Sumagot siya, opo, nagagalit po ako. Gusto ko nang mamatay. Sinabi ni Yahweh, tumubo ang halamang iyon, lumago sa loob ng magdamag, at namatay kinabukasan. Wala kang hirap dyan ngunit nalungkot ka nang iyan ay mamatay. Ako pa kaya ang hindi malulungkot sa kalagayan ng Ninib? Ito'y isang malaking lungsod na tinitirhan ng mahigit na 120,000 taong hindi alam kung ano ang mabuti o ang masama, bukod pa sa maraming kawan.